Hello, my dear brothers and sisters. Salamat sa opportunity na 'to. Salamat na magkaroon ako ng opportunity na makapagbahagi ng aking testimonya about the true and living church. Dito sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, na kung saan aking pinatutunayan na ito ay ang simbahan ni Jesucristo, ang buhay na Diyos Ama, at mismo si Jesucristo ang nag-organisa nito sa pamamagitan ng pagpanumbalik ng Ebanghelyo sa katauhan ni Prophet Joseph Smith. Noong 14 years old si Prophet Joseph Smith, nagpakita sa kanya si Heavenly Father at Jesus Christ. Doon nagsimula ang pagpapanumbalik ng buong Ebanghelyo. Sumunod doon, nagpakita ang mga anghel at ang mga apostol ni Jesus Christ para i-guide si Prophet Joseph Smith sa pag-organisa ng simbahan. Bago po ma-organisa ang simbahan, kung ating babalikan at pag-aaral ang Biblia, si Jesus Christ ay mayroon simbahan nung panahon na siya ay nandito sa lupa sa kanyang ministeryo. Naghalal siya o nagpili ng mga apostoles. Ganon din mga 70s, mga teachers. Ibig sabihin mayroon na organisasyon na binuo siya sa kanyang ministeryo. Pero sa kalaunan, nung namatay si Jesus Christ, yung mga apostoles niya, ang lahat ng membro, kung tawagin ay saints, ay nagkawatak-watak siyempre dahil sa panggigipit at sa mga pag-aalipusta ng gobyerno noon, ng mga leader ni Jesus Christ ay pinatay. So, sa madaling salita, na-dissolve or nawala ang simbahan. Pati ang otoridad nito ay nawala din. Mababasa sa Biblia na magkakaroon ng kauhaw or kagutom, hindi sa pagkain, kundi sa salita ng Diyos. Yan ay tinatawag na apostasy. Ang tawag doon ay pagtalikod sa katotohanan. So, halos 2,000 taon na nawala ang otoridad ng simbahan. Dito, sa pagpanumbalik ng Ebanghelyo, lahat ng ordinansa at doktrina ay pinanumbalik din. Sabi ko nga kanina, nagpakita si Peter, James, and John kay Prophet Joseph Smith para ipapanumbalik ang sacerdote o ang Aaronic priesthood. At ganoon din, nagpakita din ang ibang ancient o ang mga sinaunang propeta, si Elijah, Isaiah,
si Moises kay Prophet Joseph Smith para ipanumbalik din ang mga nawalang blessings at mga susi. Mismo si Jesus Christ ay nagpakita sa kanila para tanggapin ang sagradong gawain na binuo sa pamamagitan ni Prophet Joseph Smith. So naniniwala ako sa testimonya ko na totoo nga ba naman ang Diyos ay hindi nagbabago. Simula noon hanggang ngayon. Noon nagbibigay siya ng mga alituntunin, mga kautusan sa pamamagitan ng propeta o piniling tao niya. Ganon din ngayon sa huling araw lalo na kung saan ang mundo ay balot na ng kasamaan at kadiliman. Dahilan nga na ang Diyos ay masasabi natin napapagmahal, hindi tayo tinalikuran. So, nagbibigay din siya sa kasalukuyan ng mga alituntunin, ng mga paalala sa ating huling panahon sa pamamagitan ng buhay na propeta. Sa panahon natin ngayon, naniniwala ako na si President Russell M. Nelson ay ating buhay na propeta. At ang simbahan na Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay mayroon organisasyon katulad na binuo ni Jesus Christ. Mayroon 12 na apostolis, mayroon mga 70s, at iba pa para bumuo, makibahagi sa gawain ng Diyos. Naniniwala din ako na ang Diyos ay nagsasalita sa huling araw o sa ating panahon. Hindi ako naniniwala na ang Biblia lang ang salita ng Diyos doon ay huli na yon. Naniniwala ako na ang Diyos ay buhay nga, kaya nagsasalita siya. Dahil ang Old Testament ay nauukol sa mga unang panahon. Ang New Testament naman ay nauukol sa panahon ni Jesus Christ sa kanyang ministeryo. Mayroon doon mga kasulatan, mga kautusan na applicable pa ngayon. Pero sa mahigit 2,000 taon, naniniwala ako na si Jesus Christ ay mayroon binibigay na mensahe para sa atin. Naniniwala ako na ang Book of Mormon ay salita ng Diyos. At sinulat siya noong unang panahon para sa pakinabangan, para sa ating maging giya sa huling araw. Iyan ay kumplemento, nagpapatotoo na Jesucristo ay anak ng Diyos. Wala silang conflict doon sa Bible, kundi mag-isa sila. Sa katunayan, kung aaralin natin ang Biblia, ang Book of Mormon ay ipinopesiya doon sa Old Testament na magiging isa sila. Ang Bible ay stick of Judah at ang Book of Mormon ay stick of Joseph. So, sa Ezekiel, mababasa mo na itong dalawang stick, itong dalawang aklat ay mag-iisa. So, sa
katunayan, masayang-masaya ako na naging miyembro sa simbahan na ito. Dahil dito rin ko nalaman na ang doktrina ng Diyos ay hindi lang pansamantala or hindi lang nauukol dito sa lupa, kundi ang Diyos nga ay eternal. Gano'n din ang kanyang kautusan, gano'n din ang kanyang doktrina. Dito malalaman sa simbahan na 'to na ang pamilya ay hindi lang dito nabubuo sa lupa, sa daigdig natin, kundi ang pamilya ay magpapatuloy sa kabilang buhay. Kailangan lang natin ibuklod sa tamang pamamaraan at otoridad sa pamamagitan sa mga ordinansa doon sa templo. So masaya ako na mayroon mga ordinansa na higher, holier than usual na ating nalalaman. Ang plan of salvation din ay napakainam, napakaganda pag-aralan na kung saan kung ating aaralin din ang Bible, ang mga scriptures na bago tayo dumating sa mundo, bago tayo ipinanganak ng ating mga magulang, ay nabubuhay na tayo, ang ating espiritu, sa spirit world or sa heavenly place na kung saan existence na. Katulad kay Jesus Christ, bago siya bumaba, siya na ay naka-foreordained para tayo tubusin, para gampanan ang kanyang mission. Gano'n din tayo, bago tayo isilang dito sa mundo, nagkaroon tayo ng pakikisalamuha sa bawat isa at sa ating Diyos Ama at kay Jesus Christ. Nagkaroon tayo ng plano na kung saan ay nag-agree tayo na pupunta tayo dito sa lupa at magkakaroon ng experience para maramdaman natin ang kaligayahan nang sa gayon ay mapunta rin tayo doon sa estado ng pagka-Diyos na kung saan alam ang masama at mabuti. Ibig sabihin, maranasan natin dito sa mundo ang lungkot at saya. Dahil diyan tayo ay magiging intelligence or magpa-progress ang ating kaalaman. So, naniniwala ako na ang plano ng kaligtasan ay napaka-importante nating pag-aralan dahil yan ay magiging giya sa atin paglalakbay dito sa mundo. At gano'n din, pinatutunayan ko na ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay totoong simbahan dahil ang doktrina nito ay pure, buo, at mismo si Jesus Christ ang nagbigay niyan sa pamamagitan kay Prophet Joseph Smith. At marami pang mga ordinances, saving ordinances na magdadala sa atin ng mataas na kaalaman. Naniniwala din ako na
tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo. Inanyayahan ko kayo, mga kapatid ko kay Kristo, na bigyan pansin, bigyan importansya ang ating espiritual na bagay. Maglaan tayo ng effort at saka generous time para pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Dahil diyan natin malalaman ang karakter ng Diyos. Diyan natin malalaman na ang kanyang plano ay nakabuod sa ating buhay at sa ating pamilya. At ganun din sa ating mga mahal sa buhay na namatay na, ang ating mga forefather, mga ancestor. Kailangan din natin sila at tayo din kailangan nila. Ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay nagbibinyag at naggagawa ng ordinansa para sila rin ay maligtas. Ang tawag doon ay Baptism of the Dead. Dahil kung ating aaralin din ang Biblia, sinasabi na hindi tayo maliligtas kung wala sila. At hindi rin tayo or sila maliligtas kung wala sa atin. So, that is eternal connection between us and them, our loved ones, na namayapa na. Sa katunayan, doon sa spirit world, sila ay nag-aantay para sila ay mabinyagan, para sila ay makarinig din ng ebanghelyo. Sobrang pasasalamat ko na naging member ako sa totoong simbahan. Dito, lubos kong naunawaan na ang buhay natin dito sa mundo ay napakahalaga, napakabigat ng importansya. Para sa gayon ay ang ating mga salinlahi ay maging isa ring katulad sa atin, tagapasunod kay Jesucristo. Kung ating gagawin din ang ating obligasyon, kung ating mamahalin lubusan ang ating tagapagligtas, ang ating manunubos na Jesucristo. Dahil walang ibang pangalan, walang ibang Diyos o sino man, kundi lamang si Jesucristo ang magiging daan natin para makabalik sa kaharian ng Diyos. Salamat sa opportunity na to. Naway pagpalain kayo ng Diyos at magkaroon tayo ng lakas ng loob at determinasyon na aralin ang salita ng Diyos at sundin ang kanyang mga kautusan. Salamat sa oras at itong mga testimonya ko
at mga patotoo ay iniiwan ko sa ating manunubos sa sagrado na pangalan na Hesukristo. Amen.